my beloved Boss Mike Cervera. At pansinin ninyo, hindi umuobra yung propaganda nila kay Pangulo na magnanakaw kasi wala talaga, walang ninanakaw. Sabi ko nga sa inyo, kung may magnanakaw, sinigong yan, mga kababayan ko. Walang magnanakaw, bakit kanyo? Si ano mismo si Atong ang mismo makakapagpatunay niyan. Bakit? Panoorin ninyo. Ayaw sa pera. Umanong tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang alok na campaign donation mula sa controversial na gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Ayon sa ulat ng politiko, unang nag-alok si Ang noong panahon ng kampanya para sa halalan noong 2022. Huli nang pumasok si Ang bilang potensyal na campaign donor matapos nitong unang umanong suportahan si dating Davao City Mayor Sara Duterte na noon ay inaasahan. Kita nyo mga kababayan ko kung mukhang pera ito si Pangulo. PBBM, 2 beses binasted si Atong Ang. Campaign donation, dinedma. Yan ba yung mukhang pera? Subukan nyo ibigay kay Sara. Malamang yan mga kababayan, pati mukha nakasalo. Sa pagtanggap ng pera. Ganun Yung pagkakaiba po ng pagiging suwapang sa pera. Dito lang makikita nyo na kung anong meron si Pangulo Kung suwapang at matakaw si pera, si Pangulo, hindi pinalagpas yan Yan po. Yan. Diba? PBBM, 2 beses. Binasted si Atong Ang sa campaign donation, dinedma. Si Sara kaya, diba? Ayan, tumanggap kay Atong Ang. Malamang na malamang yan. Kita nyo, di ba, Suset Tabor? Wala na. Tapos sasabihin nyo si Pangulong Bongbong Marcos ang magnanakaw. Di ba? Dito lang malalaman nyo na. Hindi na natin kailangan na palalimin pa at palawakin pa yung kwento. Di ba? Diyan mga kababayan, malalaman nyo na sige, panoorin natin ulit Ito na, pasok. 2 beses umanong tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang alok na campaign donation mula sa controversial na gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Nako! Ayon sa ulat ng politiko, unang nag-alok si Ang noong panahon ng kampanya para sa halalan noong 2022. Huli nang pumasok si Ang bilang potensyal na campaign donor matapos nitong unang umanong suportahan si dating Davao City Mayor Sara Duterte na noon ay inaasahang tatakbo sa pagkapangulo. Nang kalaunan ay Ayan, mga kababayan, si Buday siguro ang tumanggap, Dahil nga ang akala nila, mga kababayan, nakaw. Sabi ni Benjamin Bernardo, kung ikaw, Boss Mike, kakandidato, tatanggapin mo. Kung sakaling kakandidato ko, mga kababayan, marami pang beses kong isipin kung tatanggapin ko. Kasi titignan ko pa yung mga records ng isang taong magiging campaign donation ko. Mga prospect na magiging campaign donation, magdo-donate ng aking campaign, mga kababayan. Isipin ko muna. Kung tingin ko naman, mananalo na ako, bakit pa ako tatanggap niyan, di ba? Di ba, mga kababayan? Sige, tuloy. Si Duterte ang naging running mate ni Marcos at sabay silang nanalo sa eleksyon sa pamamagitan ng landslide victory. Noong 2024, muli umanong nagtangkang mag-alok si Ang sa pagkakataong ito para suportahan ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Kita nyo, 2 beses talaga, mga kababayan. Malamang huyan, pati doon sa kabila, nag-o-offer yan. Di ba? Bukod sa alyansa, mga kababayan, baka pati yung padapa ay kanyang binigyan din ng donasyon. Alam niyo yung mga tulad nila ganyan, Atong Ang, parehas yan, nagbibigay. Bigay ako sa iyo. Para kahit sino manalo, mga kababayan, nando doon pa rin siya. Di ba, mga kababayan? Ikaw, Arnold Lopez, hinahanapan mo ko ng kaaway, love na love namin yan dito sa Valenzuela, yung mga gatchal yan. Baka akala ninyo,
Love na love namin yung mga yan. Di ba? Nakataya both side. Ganun na nga. So ngayon, eto pa. Eto nga pangalawa na pagkakataon, nag-offer uli itong si Atong Ang sa alyansa. Atong Ang. Kasi mga kababayan, alam naman natin, di ba, mayroong mga kaso na mga naisampan na nauna. Pero hanggang kaso lang. Wala naman talagang resulta. Hindi pa rin natutukoy kung sino ang mastermind dyan. Ngayon, mga kababayan ko, dito ngayon, kay Atong Ang sa mga issue niya. Mga kababayan, malapit na ito eh. Di ba ba? Malapit na ho si Atong Ang. At eto naman, mga kababayan, sabi ko nga, habang kami nag-uusap, nagkukwentuhan sa tabing dagat ng mga vloggers na paborito ninyo, sabi ko, hindi nyo ba napapansin kako? Yung panahon ni Digong, puro maliliit lang na tao ang napapakulong at pinapatay. Ngayon kay Pangulong Bongbong, mga kababayan, lahat ng mga high profile na mga nasa Pilipinas na pinaghihinalaan o may mga kinalaman sa mga karumal-dumal na mga gawain, mga sindikato tulad ni Digong, example na lang. Mga kababayan, lahat puro mga big time na tao yung pinapakulong. Wala akong pipitsugin. Huwag nyo sabihin, mga kababayan, na kalaban sa politika yung mga yun. Nag-offer nga si Atong Ang ng tulong. Kaya lang hindi tinatanggap. Kasi nga hindi mukhang pera si Pangulo. Balikan natin, mga kababayan. Saan kayo nakakita ng ganitong Pangulo? Lahat ng mga malalaking tao na sangkot sa mga illegal na gawain, yun yung mga pinapakulong. Samantalang noon, panahon ni Digong, ulitin ko, puro mga mahihirap na tao at kalaban sa politika ang pinakukulong. Di po ba ngayon? Kita nyo. Sample na lang natin si Dilima na pinakulong ni Digong. Ayan, absuelto. Paano yan? Di ba? Paano? Wala na. Yan, isipin nyo maigi kung gaano kaseryoso ang gobyerno ni Pangulong Bongbong sa pagpapatupad ng peace and order at pagbigay ng hustisya sa mga inabuso ng mga inang-inang to, lalong-lalo na ni Kibuloy at ni Digong, di ba? At netong si Tebes, ay yun nakapokus ang Pangulo. Pagbibigay ng hustisya sa mga sinamantala, inabuso, pinatay ng walang awa ng mga ito, mga kababayan, tulad ni Tebes. Di ba? Yan. So pagkakaisipin nyo maigi yan at itanim nyo sa isip ninyo na ang Pangulong Bongbong Marcos ay mahal ang mga Pilipino. Yung mga mahihina, mahihirap ay tinutulungan. Pero mga kababayan, kung ikaw naman na umaabuso sa iyong kapwa Pilipino at ikaw ay gumagawa ng mga illegal na gawain para magkaroon ng yaman, hindi uubra yan kay Pangulo. Diba? Sabi nga nung isang kaibigan natin na si Vico Soto, aanin mo yung yaman kung marami ka namang ginawang katarantaduhan. Aanin mo naman yung nakamit mo na pwesto kung ikaw naman ay maraming inagrabyado. Aanin mo naman yung maraming pera kung galing naman sa nakaw. Yung mga kababayan napakatalinghaga pero totoo. Di ba mga kababayan? Napakatalinghaga pero totoo yung mga sinasabi. Yan. Isang senatorial slate na suportado ni Pangulong Marcos. Pero gaya noong una, tinanggihan rin umano ang alok. Wala pa namang pahayag si Pangulong Marcos para linawin ang nasabing issue. Kita nyo? Yan, mga kababayan. Matindi, no? Antindi-tindi. So yan, mga kababayan. Ano ang masasabi nyo rito sa ating mga tinalakay ngayon, mga kababayan? At medyo ipapahinga ko lang muna yung aking katawan lupa dahil napagod ako na mag-asikaso ng inyong mga paboritong vlogger. Opo, ha? Papahinga lang po muna ako baka hindi tayo makapag-live ng tulad ng dati na tuloy-tuloy. Isa sa umaga, isa sa gabi, may mga replay. Ano po? So, pahinga ko lang para makapag-live tayo mamayang gabi. Ano po?
So muli, mga kababayan, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pagsama ngayong umaga, ngayong taong kasalukuyan, petsa 16 ng Hulyo. Opo, kita-kita po tayo. Endorser ka na din ng hotel. Yun po yung natin, tinuluyan natin. Alam niyo naman tayo, kahit walang bayad, tayo makatulong man lang sa mga negosyo, sa ating mga kababayan. Malaking bagay po yan. Kaya maganda po yung binibidyo nyo lahat, yung mga kahit na mga simple, makatulong man lang sa kanila. Po? Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang at maraming salamat muli sa inyong pagsama. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat. Our beloved Boss Mike Cervera.